President Marcos bumisita sa Osaka, Japan at madami-dami din siyang kasama kasi andyan yung Tourism Secretary si Prasco. Siyempre andyan yung kanyang First Lady si Lisa Marcos. Parang mingaw man, mas marami pa yung entourage niya. Ito rin po ang kalihim ng Department of Tourism, Secretary Cristina Garcia Frasco. Kasama niya ang isang kanyang asawa, si Duke Frasco na congressman ng Tiga Cebu. Ang Her Excellency, the Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano. Kasama rin niya ang kanyang, hindi ko masabi yung better half yung kanyang asawa, ganun na. Ang Isabela Governor Rod Albano, the Philippine Consul General in Osaka, Voltaire Mauricio. Maganda siguro trabaho mo rito at meron kang meron pala. Bigyan natin, nandito po yung dating mayor ng Mandaluyong, si Benher Abalos. At saka ito, masasabi ko better half. Ang kanyang better half, naging mayor din, Mayor Menchi Abalos. At siyempre, hindi kumpleto ang aking pagbati kung hindi ko babatiin ang aking may bahay na the First Lady, Lisa Araneta Marcos. Lahat ng aming kasama sa Philippine Delegation at kayong lahat na aming mga special guest. At magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po kami para mag-attend. Pinuntahan po namin yung expo na ginagawa at sigurado naman ako na nabalitaan na ninyo at napaka-successful dahil napakaraming dumadaan doon at doon talaga ipinapakita natin yung galing ng Pilipino, ang kultura ng Pilipino, kung ano yung mga kakayahan ng Pilipino at nakita naman natin ang pag-response at nakita naman natin na talagang ang Pilipino ay nagkaroon na talaga ng napakagandang reputasyon sa buong mundo. At nangyari yun dahil sa inyo. Kayo mga OFW, kayo mga naninirahan na Pilipino na naninirahan sa iba't ibang lugar na nagtatrabaho, na tumutulong. Alam nyo, lahat ng makilala ko, Presidente, Prime Minister, Hari, Sultan, kung ano may basta yung mga leader na ang unang lagi sinasabi, lahat ng mahal na mahal namin yung mga Pilipino na nandun sa amin. Gustong-gusto namin ng Pilipino. Dahil, unang-una, siyempre, importante sa akin, napakasipag. At saka, kahit wala na sa yung pakiusap, madaling pakiusapan, kasi tumutulong kahit wala na sa trabaho. Dahil na favor lang, nandyan yung Pinoy, sige, tulungan kita always. Kaya naiba talagang ugali ng Pilipino, kaya nakaka-proud kayong lahat. Kaya maraming salamat. Alam ko, sakripisyo sa inyo ito. Bilang inyong lingkod, pinapahalagahan ko ang ating bukas na ugnayan. Kaya kung nagagalak ako sa pagkakataong ito na makasama kayong lahat. Allow me first to address our youth community, especially our Filipino-Japanese youth, who may be more comfortable listening to this in English. But still, I encourage you to learn our language, Filipino. When Japanese Prime Minister Ishiba visited the Philippines last April, we had the opportunity to affirm the importance of our bilateral relations, especially because we will be celebrating the 70th year of robust diplomatic relations between Japan and the Philippines. Our two peoples have a deep history, founded on the spirit of reconciliation, of brotherhood, and amity or friendship. I speak to all our kababayans, especially our youth,
who play a part in our dynamic and enduring ties with Japan. Through you, we continue to write new pages in the history of the relations between our two countries. Through you, the spirit of friendship with our Japanese friends continues to thrive. We have every chance through you to build even stronger connections and shared values for a mutually stable, secure, and prosperous relationship between our two countries. This is why I hope you will join me and the Philippine nation in helping our community here in Japan to grow even more in love with the Philippines, to learn and embrace fully your Filipino identity, to support our nation's aspirations for unity, for peace, and for prosperity. Now, allow me to speak once again to address our dear kababayans, especially our OFWs and the first-generation Filipinos who have settled here in Japan. Alam po namin na ang sakripisyong inaalay natin upang makamit ang isang magandang kinabukasan para sa ating pamilya, para sa sarili, at maging sa bayan ay hindi dapat mawaldas o masayang. Kung kaya't bilang mga bagong bayani, hinihimok ko kayong lahat na ipaglaban ang kalayaan ng ating mahal na bansa. Pause muna natin. Ang sabi mo, Mr. President, ipaglaban ang ating kalayaan, pero hindi mo ipinaglaban ang ating pagiging independent. May sarili po tayong korte. Buhay na buhay ang ating korte, local court, regional court, Supreme Court, Ombudsman, lahat dyan buhay, pati barangay court, buhay na buhay, Mr. President. Dapat ipinaglaban mo ang ating pagiging independent na bansa. Ang kalayaan na maging maunlad at mapayapa. I call on every Filipino gathered here tonight. As our forefathers, the heroes of the Philippine Revolution, have sacrificed much